Makibalita tayo sa tumataas na presyo ng kamatis. Ito ang balita ngayon na galing sa Philstar Global. Basahin ko na para sa inyo. Palace. Inflation to remain very low. A customer buys tomatoes at the Marikina Public Market yesterday. The retail price of tomatoes has risen to 360 pesos a kilo, according to the Department of Agriculture. Inflation is likely to remain very low this year, Malacanang said on Tuesday, vowing to enforce tougher measures against smugglers and hoarders of agricultural commodities. Executive Secretary Lucas Bersamin made the remarks when asked to comment on the high prices of tomatoes in the market. There is sufficient supply, but the prices don't go down, they go up. So we have been very active in prosecuting hoarders. But that is only one part of the explanation, Bersamin said at a press briefing at Malacanang. The National Economic and Development Authority, NEDA, is confident that the inflation rate will be very, very low, he said. I just don't know how the respective departments who are responsible for will address this issue of bringing down the rate of inflation, he said. The retail price of tomato has increased to 360 pesos per kilo, according to the Department of Agriculture. Based on DA monitoring in Metro Manila markets, a medium-sized tomato costs at least 20 pesos. The country's inflation quickened in December to 2.9%, the Philippine Statistics Authority reported. The December inflation rate was a slight increase from the 2.5% in November. This was mainly driven by the higher inflation rate of housing, water, electricity, gas, and other fuels. Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan noted the full-year rate of 3.2% was within the Development Budget Coordination Committee's annual inflation target of 2 to 4% through 2028. Yan po muna sa ngayon. Palike naman ng ating video. Maraming salamat po. Ito ang mainit na balita ngayon. Advanced mag-isip na tag-price sa 25 piso kada piraso ng kamatis. Usap-usapan. Usap-usapan ng mga netizen ang isang kumakalat na larawan ng panindang kamatis sa palengke na may presyong 25 piso per piraso nito. Ibinahagi sa Facebook post ng isang netizen na si Dr. Mary Ann Ani D. Asong, isang guro sa isang pampublikong paaralan sa Cavite, ang larawan ng isang tumpok ng kamatis sa bilao na may tag price para sa makukulit na mamimiling magtatanong sa presyo ng isang pirasong kamatis. Tila nahulaan na kasi ng nagtitinda na maraming magtatanong kung totoo ba ang presyo ng kamatis kada piraso. Mababasa, kamatis. Sa eksklusibong panayam ng balita kay Ani, sinabi niyang totoong mahal na raw talaga ang presyo ng kamatis ngayon sa palengke. Sa isa pang Facebook post, ipinakita niya ang presyo ng mga gulay na rekado para sa lulutuing menudo. Wala raw siyang mai-caption dito, kundi, grabe talaga ang mahal nyo sa pinagbilahang supermarket ng isang sikat na mall sa Bacoor, Cavite. Ang presyo ng 3 pirasong kamatis ay 48 piso at 88 sentimo. Ang patatas naman na may 2 hanggang 3 piraso sa supot na net ay 119 na piso. Ang carrots naman na 2 piraso ay 45 piso at 44 na sentimo. Ang green pepper naman ay 32 piso at 13 sentimo. Kuwento ng guro, nakita lang daw niya sa ibang social media post ang ibinahaging larawan dahil nakarelate siya rito. Matapos namang makabili ng 4 na pirasong kamatis sa halagang 57 piso. Nakalulungkot daw isiping ang kabuang presyo ng mga gulay na kaniyang pinamili ay katumbas na rin ang presyo ng karne ng baboy. Presyo ng mga gulay sa palengke. Samantala, sa ulat naman ng GMA News noong Lunes, Enero 6, umabot sa 400 piso ang presyo ng kamatis kada kilo sa Marikina Public Market. Ang presyo naman ng 2 piraso ay nasa 60 piso. Ang berdeng sili naman ay nasa 10 piso kada piraso at nasa 600 piso naman ang kilo. Para naman sa bell pepper, 1,000 piso ang presyo per kilo at kapag 2 piraso lang ang bibilhin ay nasa 70 piso na. Ayon naman sa mga ulat,
Batay sa price monitoring ng Department of Agriculture, DA, ang mga kamatis ay naititinda sa pagitan ng 200 piso at 350 piso bawat kilo sa National Capital Region, NCR. Nasabi naman ng DA na bababa raw ang presyohan sa huling linggo ng Enero o sa unang linggo ng Pebrero kapag nagsimula na ang dry season. At ito po ang balitang kamatis ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at huwag po ninyong kakalimutang mag-like sa ating video. Maraming salamat po.